Ulan ka lang! Welcome sa Bayan ng Imus, the capital of Cavite, and also known as Flag Capital of the Philippines. Ngayong araw, tatalakayin natin ang history at ang mga katangian ng Imus. Pero bago ang lahat, talakayin muna natin kung saan nanggaling ang salitang Imus. Saan nga ba nanggaling ang salitang Imus? Ang salitang Imus, actually, marami siyang pinanggalingan. Pero ang unang kwento, ang sabi, ang Imus ay nanggaling sa Tagalog na salita Imus o Imos, na ang ibig sabihin ay bahaging lupa na nahiwalay sa mainland. Noon kasi, ang bayan ng Imus ay napapaligiran ng mga ilog. Kaya medyo hiwalay siya sa lugar ng Bacoor at Cavite Viejo na ngayon ay tinatawag na Kawit. May isa rin pinaniniwalaan na ang salitang Imus with the spelling of I-M-O-O-S ay nanggaling sa salitang umiikot o gumagalaw, na siya pinagkuhaan ng pangalan ng bayan. Na ang dahilan nito ay dahil ang ikot ng tubig sa mga ilog noon na nakapaligid ay paikot. Kaya doon kinuha ang salita o ang ibig sabihin ng Imus. Meron pa isang kwento na meron daw isang Kastilang sundalo na nagtanong sa isang lokal na magsasaka kung anong pangalan ng bayan. Dahil nga sa magkaiba sila ng lengguwahe, hindi sila nagkaintindihan. Akala ng magsasaka, tinatanong siya ano ang ginagawa niya. Ang ibig sabihin ng Imus noon ay umiikot o gumagalaw, kaya ang sagot niya ay Imus. Kaya simula noon, Imus na ang pinangalan sa bayan. Dating bahagi ito ng Kawit, ngunit naging sariling bayan noong 1795. Bukod pa rito, naging mahalaga sa kasaysayan ng Imus dahil dito naganap ang labanan sa Imus noong 1896 at labanan sa Alapan noong 1898, kung saan unang winagaywan ang matawat na Pilipinas matapos magtagumpay sa laban sa Kastila. Bridge of Isabel II ay isang makasaysayang tulay sa Imus, Cavite na itinayo noong panahon ng mga Espanyol ng isang pari at inhenyero mula sa Recolecto. Dito naganap ang labanan sa ilog ng Imus noong September 3, 1896. Isa sa mga unang tagumpay ng mga revolusyonarong Pilipino laban sa mga Espanyol. Hanggang ngayon, nananatili itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Imus at ng Revolusyong Philippine. Ang kwartel ng Imus sa Cavite ay dating garrison ng Espanyol noong kolonyal na panahon. Naging mahalaga ito sa revolusyon noong 1896, lalo na sa pagsakop ng mga Pilipino revolusyonaryo. Sa kasalukuyan, ito ang tanggapan ng pambansang pulisya at simbolo ng paglaban para sa kalayaan ng bansa. Ang Battle of Imus Monument. Ito ay itinayo upang parangalan ang labanan sa Imus na naganap noong September 3, 1896, kung saan ito ay matagumpay na pinamunuan ni General Emilio Aguinaldo ang mga Pilipino noon laban sa mga Espanyol. Naganap ang labanan malapit sa Isabel Bridge at ngayon ang monumento ay nagsisilbing paalaala sa katapangan at sakripisyo ng mga Imusenyo. Katabi lang nito ang Quartel de Imus na ngayon ay ginagamit bilang PNP headquarters. Nandito tayo ngayon sa lumang munisipyo ng Imus City, Cavite. Pinamumunuan nito ni Mayor Alex Advincula
at Vice Mayor Homer T. Sakilaya. Si Mayor ang nagpapatupad ng mga batas at programa, habang si Vice Mayor naman ang namumuno sa konseho na gumagawa ng mga ordinansa. Alam niyo ba na may 97 barangay ang Imus? Sila ang pinakapundasyon ng lokal na pamahalaan. Alam niyo ba na ang Imus ay isa sa pinaka-progressive na lungsod dito sa Pilipinas? Ang ganda ng ekonomiya dito. Sobrang dynamic at patuloy na lumalago. Noong 2022 nga, umabot ng 3.113 billion ang revenue. At ang poverty rate noong 2021 ay nasa 9.29%. Hi! Pakain na kami ng lunch. We're super gutom na. Yes, kung anong lunch namin. Longganisa! Ang longganisa ay masarap sa barbecue flavor sausage na galing mismo sa Institute. And it's known for balanced flavor, hindi oily, and the authentic homemade vibe, very inosenya proud. So, ano nga ba ang Imus Cathedral? Ito ay tinatawag na Diocesan Shrine of Our Lady of the Pilar. Isa sa pinakaluma na parish dito sa Cavite. Itinayo noong 1795 bilang parish na mag-recollect ng fires. Ang Spanish colonial period style na design ay makikita sa mga parang na adobos. Ito ay pula, may quinto towers na malaking arko sa entrance. Ang classic Spanish churches para magbigay ng awe factor sa mga deboto. Dati, isa ito sa maliit na chapel dito na itinayo sa Cavite. Isa rin ito sa naging secret meeting place nila ng mga revolusyonaryo laban sa Spain. Sino nga ba ang patron saint ng Imus? Ang patron saint ng Imus ay si Nuestra Señora del Pilar. Kilala bilang Nana Pilar. Pinapakita siya na si Virgin Mary na may hawak na Batang Jesus. At nakatayo siya sa isang haligi o pillar, kaya tinawag siyang Our Lady of the Pilar. Ano nga ba ang pinagmulan ni Nana Pilar? Pumunta muna tayo sa kwento ni Saint James the Great. Ayon sa tradisyon ng simbahan, noong nangangaral si James the Great sa Zaragoza, Spain, noong 40 AD, siya ay malungkot at pinanghihinaan ng loob dahil kakaunti lamang ang nakikinig sa kanya. At doon nga nagpakita si Virgin Mary na nakasakay sa isang haligi at hawak ang Batang Jesus. Kilala ang mga Imusenyo bilang mga relihiyoso at deboto, lalo na sa kanilang patron na si Our Lady of the Pilar na ipinagdiriwang tuwing October 12 sa pamamagitan ng misa, prosesyon at masayang pista. Mahalaga rin sa kanila ang pagbabayanihan o pagtutulungan lalo na tuwing may selebrasyon at may nangangailangan. Every October 12, pinagdiriwang ng Imus sa kanilang town fiesta bilang parangal sa kanilang Nuestra Señora del Pilar. So, kapag pumunta ka dito sa Imus, makikita mo yung kalsada na punong-puno ng dekorasyon. Ito kasing fiesta na ito ay merong kainan, different community activities, at meron din mga misa. So, kapag nakita mo yung mga Imusenyo dito, kitang mo talaga yung kanilang saya dahil sa piyesta na to, hindi lang dahil taon-taon nila tong pinagdiriwang, kundi pinaparangalan nila yung kanilang patrons.
Sumunod, Wagayway Festival. Wagayway Festival ay sineselebrate tuwing May 28 sa bilang pag-alala sa unang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa Imus City matapos ang matagumpay na laban sa mga Espanyol. Etong festival na to ay merong mga barada, street show at street dancing competition na nagpapakita ng pagiging makabayan ng mga Imusenyo. Sa festival na to, kasama na din ang Hata Watawat Festival. Ito naman yung makukulay at masisiglang street dancing competition na inspired sa mga Philippine flag, costume at choreography.